Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, at mga pamamaraan po na magagamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, sa North America, South America, Europe, Asia, Australia, Africa at dito po sa Middle East, particular na po dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, Dammam, Jeddah at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na patuloy pong tumatangkilik, sumusunod at nanonood po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, fresh na balita po yung ating natanggap na under repatriation o papauwiin na po ng DMW yung nalalabing 23 Pilipino na na-rescue nila sa bansang Laos, kung saan ito yung remaining sa 75 na mga Pilipino na na-recruit illegally ng mga recruitment agency dyan sa Pilipinas na illegal at dinala po sila sa bansang Laos. Itong bansang Laos mga kakayod ay isa po ito sa mga tinatawag na triangle ng triad ng mga Chinese, kung saan dito po nagkakaroon ng mga transaksyon sa illegal na gamot na sinusupply nila sa buong Middle East at saka sa buong mundo na rin mga kakayod, na ginagamit yung mga nakukuha nilang mga illegal na mga tauhan na naloko at nakuha din ng kanilang mga counterparts na illegal recruiter sa bawat bansa katulad ng Pilipinas. Mga kakayod, pasalamat tayo na naging maganda yung intelligence network ng DMW, NBI at counterpart sa local police ng Laos para masave po yung ating mga kababayan laban sa posibleng kapahamakan na mangyari sa kanila dahil napasok po sila sa illegal na trabaho. Mga kakayod, sana paigtingin ng batas ng Pilipinas yung mandatory checking sa lahat ng mga agency para safety po yung lahat ng ating mga kakayod na makapagtrabaho dito sa ibang bansa. At tayo po mismo bilang mag-a-apply ng OFW, kung hindi po tayo sigurado sa papasukan nating agency, lalo na pag hindi po ito nakaregistered sa DMW, sa OWA, sa POAA, or paso yung license to operate nila, wag na po tayong tumuloy para hindi po tayo malagay sa alanganin. Mga kakayod, hindi po ito yung unang kaso ng illegal recruitment, lalo na po sa ating mga Pilipino na may possibility na magamit tayo bilang drug carrier na kikita tayo ng malaki pero makulong man o mabitay tayo dahil alam naman natin na illegal yung trabaho na yan. Dapat maging observant sa sarili, lalo na sa pag-a-apply dyan sa Manila, para po maging smooth sailing at legal po yung ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, sana bigyan ng speedy action to ng NBI, Philippine National Police, at DMW, kasama na rin yung OWA at saka DOLE, na matrace up kung sino yung may-ari ng agency na nag-recruit illegal para sa mga kakayod natin at mapanagot po sila sa batas para wala na po silang maging biktima na OFW. Dahil
kung hindi yan mapanagot mga kakayod, ipagpatuloy nila yung masamang estilo ng kanilang pag-recruit sa mga Pilipino para lang kumita sila ng malaki na binabayad sa kanila ng mga illegal na grupo doon sa triangle countries na nag-ooperate yung mga triad na nagbibenta ng droga, at para na rin mapigilan yung marami pang mabiktima sa bawal na droga na ginagawa nila. Mga kakayod, sana wala nang mapasama sa mga illegal recruitment, wala nang mag-hire na illegal recruiter. At sana po maging wake up call ito ng ating pamahalaan sa Pilipinas na mas doblehin pa yung inspection, yung pagbibigay ng mga license sa mga agency, at kilatisin yung mga may-ari ng agency saka yung point of destination ng mga OFW para masigurado na safety yung papuntahan nilang bansang pagtatrabahuhan. Mga kakayod, kung meron kang idea sa mga ganitong nangyari na napag-usapan natin, or may suggestion ka o may gusto kang ibahagi, pwede ka pong mag-comment sa baba para makita natin, mabasa at mabigyan po ng kaalaman natin yung mga baguhang OFW, lalo na po yung nag-a-apply na dyan sa Pilipinas, para maging observant, vigilant, at saka wisely enough na sila na tingnan yung authenticity at legality ng kanilang napasukan na agency. Kung bago ka man po sa ating channel mga kakayod, pwede po bang makahingi ng isang like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, marami na pong kaso, hindi lang ngayon, na lagi na lang nagre-repatriate at nagre-rescue yung DMW sa mga ganitong pangyayari. Dahil taon-taon may nadidiscovering illegal recruitment na nagbubunga po ng paglalagay sa kapahamakan ng ating mga kakayod na OFW na naghahanap lang ng disenteng trabaho para po mabuhay yung kanilang pamilya na umaasa dito sa Pilipinas. Mga kakayod, doon na tayo sa legal, i-check natin sa POEA, sa DMW, sa OWA, kung legal sila, di paso yung kontrata nila na agency, at meron talagang job order yung bawat posisyon na hinahanapan nila ng manggagawa para sa iba't ibang bansa din na may treaty at may pangkasundo ang pangmanggagawa in between sa bansang Pilipinas. Mga kakayod, sana leksyon to ng lahat, hindi lang sa government ng Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga OFW yung mag-a-apply pa dyan, para hindi na mabiktima sa ganitong kalakaran. At sa napag-alaman natin na yung mga na-rescue na Pilipino, binigyan sila ng financial aid ng DMW para makapag-umpisa ng bagong negosyo sa Pilipinas, para doon na lang mamuhay at merong pera na magamit nila pansamantala, habang yung iba gusto ring mag-apply ulit para magtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod,
sana din wag matakot yung mga nabiktima sa ganitong illegal recruitment. Mag-file sila ng complaint, sworn statement para masampahan ng kaso yung agency na nag-hire nila dito sa Pilipinas. Ganun din yung naging employer nila doon sa Laos, kung matrace man yun na illegal at kung ano man yung kanyang negosyo na may koneksyon din sa bawal na gamot. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay ikaw mismo yung nagdadala kung ano yung maging kapalaran mo, dahil ikaw mismo yung pumipili kung saan ka mapunta at kung ano man yung maging kapalaran mo dito sa ibang bansa. Kaya piliin yung tama doon sa legal para safety yung buhay mo dito at yung pagtatrabaho, para siguradong matupad ang iyong pangarap na para sa iyong pamilya pag uwi mo dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod. Ingat po tayong lahat, maging matalino at magdesisyon po ng maayos para po sa ating sarili at sa ating pamilya. Maraming salamat po.